Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapin natin ngayon ay kung nasaan na ngayon ang mga namatay na. O patungkol sa intermediate state at ang ating Bible verse ay mula sa Philippians chapter 1 verse 23 to 24. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw ay, "For I am in a strait between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you." Ngunit, ano na ba ibig sabihin ng intermediate state? Ito ang panandaling ang kalagayan ng isang manampalataya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ngunit, bago pa man bumalik kay Kristo, hindi pa ito yung glorified na katawan na matatanggap natin sa resurrection. Pero ang totoo nito ay may conscious tayo, joyful at kasama na si Kristo. Whether ito soul sleep o walang malay, ito ay gising na kaluluwa natin na nasa pilingan ng Panginoon. Ito ay parang layover sa airport na hindi pa yun ang final destination pero nandun ka na sa tamang direction. Alam natin na safe na tayo, hindi pa lang tapos ang biyahe o hindi pa tayo nakakarating sa ating final destination. Para naman sa ating teachings ngayong araw ay unang-una believers who die immediately live with Christ. Kapag ang isang tunay na manampalataya ay namatay, hindi na siya naglalakbay pa sa kung saan-saan, kundi diretso na agad siya sa piling ni Kristo. Gaya ng sinasabi ni Apostle Paul, to be absent from the body is to be present with the Lord. Hindi natin kailangan pang dumaan sa limbo o maghintay ng mga prayers ng iba. Kasi once na wala tayo sa physical na katawan natin, ay naroroon na agad tayo sa spiritual presence si Christ. And that is far better than this life. Kalawang the intermediate state is just a stopover. Hindi ito ang final destination natin. Ang intermediate state ay parang isang resting area habang hinintay natin ang ultimate promise ni Lord, ang glorified body sa resurrection. Hindi pa ito ang heaven in its full glory. Pero kahit na gano'n, kasama natin si Kristo, and that is enough to give us joy and peace. So kung iniisip natin na kung saan na ang mga minamahal nating believers na nauna na sa atin, sila ay nasa safe and sensitive Lords. Katatlo ay we await the return of Christ and the resurrection. Ang kaluluwa natin o soul ay ligtas na at kasama na si Kristo, pero hindi pa tapos ang story na ito. We are still waiting for Christ's return para buuin niya muli ang ating pagkatao sa ating body and soul, so we can reunite with the glory. Doon natin mararanasan ang kabuhang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Kung kaya habang tayo nabubuhay pa, at kahit habang patay ng ating physical body, we are all in state of waiting. Pero sa Diyos, ang paghihintay na ito ay hindi babaya. Ito ay may katiyakan, mga kapatid. Para naman sa ating application ngayong araw, ay unang face death without fear, but with excitement. Hindi natin kailangang katakutan ng kamatayan kung si Kristo ang ating buhay. Kasi pag dumating araw na iyon, ang susunod natin maririnig ang tinig ni Kristo. That is no longer defeat. It is a doorway to the light. At hindi ito goodbye, hindi see you later sa mga ating naiwan at hello Lord sa bagong simula. Hello, I encourage others with the hope of resurrection. Maraming taong natatakot kapag nawalan sila ng mahal sa buhay. Pero bilang mga Kristiyano, we have the privilege and the calling na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Sabihin natin sa kanila na kung kay Kristo sila, hindi sila nawawala. Nauna lang sila sa piling nating Panginoon. Walang araw ay magkikita-kita tayong muli, complete with the glorified body, walang sakit at walang luha. At dito nagtatapos ang aking daily devotion, mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.